sa gilid ng isang tahimik na baryo kung saan ang hangin ay tila laging may dalang alaala ng kahapon. Naninirahan si Aling Marta. Isang matandang babae na halos wala nang maituturing na pag-aari, kundi ang kanyang lumang kubo at mga alaala ng nakaraan. Ang kanyang mukha ay hitik sa kulubot. Bawat guhit ay tila nagsasalaysay ng hirap, sakripisyo, at mga pangarap na hindi kailanman natupad. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, sanay sa pagtatrabaho sa bukid, at ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko na tila pasan pa rin ang bigat ng kanyang buong buhay. Noong siya'y bata pa, si Marta ay kilala sa kanilang lugar bilang isang dalagang may likas na kagandahan. Maraming nanligaw, marami ang humanga, ngunit pinili niyang ialay ang kanyang buhay sa pamilya. Inuna niya ang pagtulong sa kanyang mga magulang at nang sila'y pumanaw, inalagaan naman niya ang kanyang mga kapatid. Ngunit, sa paglipas ng panahon, isa-isang nagsipag-asawa ang kanyang mga kapatid. Nagtayo ng sariling pamilya. Unti-unting naglaho ang ingay sa kanilang bahay hanggang sa si Marta na lamang ang natira. Nag-iisa, tahimik, at tila nakalimutan na ng mundo. Tuwing umaga, gigising siya ng maaga upang magwalis sa bakuran. Hindi dahil kailangan, kundi dahil iyon na lamang ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na may silbi pa siya. Pagkatapos, magpapakulo siya ng kaunting tubig para sa kape. Ang tanging luho na kanyang pinapayagan sa sarili. Habang nakaupo sa bangkong kahoy sa labas ng kanyang kubo, madalas niyang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa lumang salamin na halos kupas na ang kinang. Ganito na ba talaga ang magiging wakas ko? Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi niya hiniling ang marangyang buhay. Hindi niya pinangarap ang kayamanan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang bagay siyang matagal nang kinikimkim. Isang simpleng hangarin na tila napakalayo ng maabot. Ang muling maramdaman na siya'y maganda. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay pininturahan ng kulay kahel at lila, nagpasya si Marta na pumunta sa gubat. Doon siya madalas kumukuha ng mga kahoy na panggatong. Ngunit ang gubat na iyon ay hindi basta karaniwan. May mga bulong-bulungan sa baryo, mga kwentong ipinapasa mula sa matatanda na ang lugar na iyon ay tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata, mga engkanto, mga espirito, mga bantay ng kalikasan. Hindi naniniwala si Marta noon. Ngunit ngayong siya'y matanda na at halos wala nang matakot pa, hindi na niya alintana ang mga babala. Habang siya'y naglalakad sa loob ng gubat, napansin niyang tila kakaiba ang katahimikan. Walang huni ng ibon. Walang kaluskos ng mga hayop. Tanging ang tunog ng kanyang mga yapak sa tuyong dahon ang maririnig. Hanggang sa may nakita siyang kakaiba. Isang liwanag. Hindi ito tulad ng sikat ng araw na sumisingit sa pagitan ng mga puno. Ito'y tila kumikislap, banayad ngunit malinaw. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa gitna ng mga ugat ng isang matandang puno, may nakapahingang isang nilalang. Ang balat nito ay tila kumikinang na parang perlas. At ang kanyang buhok ay mahaba at tila hinahaplos ng hangin.
kahit walang simoy. Isang engkanto. Nang sandaling iyon, tumigil ang tibok ng puso ni Martha. Hindi sa takot, kundi sa labis na pagtataka. Ngunit napansin niya ang isang bagay. Ang nilalang ay sugatan. May bahid ng dugo sa kanyang braso at ang kanyang paghinga ay mabigat. Tila ito'y nanghihina. Hindi nagdalawang isip si Martha. Lumapit siya. "Anak!" Mahina niyang wika. Bagamat hindi niya alam kung bakit iyon ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Maingat niyang kinuha ang kanyang panyo at pinunasan ng sugat ng nilalang. Naghahanap siya ng mga dahon sa paligid, mga halamang alam niyang nakapagpapagaling, at dahan-dahan niyang inilapat iyon sa sugat. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, tila bumabalik ang isang bagay sa kanyang puso, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-aaruga, pagmamalasakit, pagmamahal. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang nagmulat ng mga mata ang engkanto. Ang mga mata nito ay kakaiba. Tila may sariling liwanag, malalim at puno ng hiwaga. Tao, mahina nitong sambit. Ngunit sa halip na umatras, ngumiti si Martha. "Hindi kita pababayaan," sagot niya. Napatingin ang engkanto sa kanya. Tila sinusuri ang kanyang pagkatao. "At bakit mo ako tinutulungan?" tanong nito. Sandaling natahimik si Martha. Hindi niya alam ang isasagot. Ngunit sa huli, sinabi niya ang totoo. "Dahil alam ko ang pakiramdam na walang tumutulong." Sa mga salitang iyon, may nagbago sa hangin. Ang liwanag sa paligid ay tila naging mas maliwanag, mas mainit. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may isang taong o nilalang tumingin kay Martha hindi bilang isang matanda, kundi bilang isang taong may halaga. Hindi pa niya alam, ngunit ang simpleng kabutihang iyon ay magbubukas ng pintuan sa isang hiwagang magpapabago sa kanyang kapalaran. Isang hiwagang nagsisimula pa lamang. Nagpatuloy ang katahimikan sa pagitan ni Martha at ng nilalang na kanyang iniligtas. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nakakatakot. Ito'y tila puno ng pag-unawa na hindi kailangang ipaliwanag sa salita. Dahan-dahang umupo ang engkanto. Wari unti-unting bumabalik ang lakas nito. Ang sugat sa kanyang braso ay tila nagsasara na para bang ang mga halamang inilapat ni Martha ay hindi pangkaraniwan, kundi tinanggap mismo ng kalikasan. "Hindi ka natakot?" Mahinang wika ng nilalang. Umiling si Martha. "Mas nakakatakot ang mag-isa kaysa sa kahit anong nilalang." Napayuko ang engkanto. Tila tinamaan ng lalim ng kanyang sinabi. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Martha na kahit ang mga nilalang na itinuturing ng tao na makapangyarihan ay may sariling mga sugat. Mga sugat na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. "Ako si Lyrian," magpapakilala ng engkanto. "Martha!" tugon niya. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon puno ng pagtataka, kundi ng pagkilala. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga tuyong dahon sa lupa ay tila sumayaw sa hangin. Ang mga punong matagal ng tahimik ay tila muling nabuhay. Ang liwanag na kanina'y banayad lamang ay naging mas maliwanag. Tila may sariling pintig. Napaatras si Martha. Hindi sa takot, kundi
sa labis na pagkamangha. Hindi ka pangkaraniwan, sabi ni Lirian habang dahan-dahang tumatayo. Hindi rin ikaw, sagot ni Marta, bahagyang napangiti. Sa unang pagkakataon, ngumiti rin ang engkanto, isang ngiti na may halong lungkot. Maraming taon na akong nagmamasid sa mundo ng mga tao, wika nito. Kadalasan, ang kabutihan ay may kapalit. May hinihinging kapalit. Ngunit ikaw, hindi nito natapos ang sasabihin. Sa halip, inilapit ni Lirian ang kanyang kamay sa lupa mula sa pagitan ng mga ugat ng puno. May unti-unting umangat na isang maliit na bagay, isang bato. Ngunit hindi ito pangkaraniwan. Ito'y kulay pilak na tila may sariling liwanag. Sa bawat galaw nito, may mumunting kislap na sumasabay. Parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Napatingin si Marta dito, hindi mapigilan ang paghanga. Ano ito? Tanong niya. Isang regalo, sagot ni Lirian. Hindi ko kailangan. Hindi ito kapalit, putol ng engkanto. Ito ay pasasalamat. Sandaling natahimik si Marta. Matagal na niyang hindi naririnig ang salitang iyon na para sa kanya, pasasalamat. Ang batong ito, patuloy ni Lirian, ay may kakayahang ibalik ang kinang ng isang bagay na matagal nang nawala. Napakunot ang noo ni Marta. Hindi ko maintindihan. Lumapit ang engkanto at inilagay ang bato sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, may kakaibang init siyang naramdaman. Hindi mainit na nakakapaso, kundi isang init na tila nagmumula sa loob ng kanyang puso. Hindi nito mababagong nakaraan, paliwanag ni Lirian. Ngunit maaari nitong ibalik ang anyo ng isang panahong matagal nang lumipas. Biglang tumahimik si Marta. Unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang posibilidad. Ang ibig mong sabihin, nanginginig niyang wika, maaari nitong maibalik ang iyong kabataan, mahinahong sagot ng engkanto. Para bang tumigil ang mundo? Ang mga salitang iyon ay tumama sa pinakailalim ng kanyang pagkatao. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa takot. Takot na umasa. Bakit ako? Bulong niya. Napatingin si Lirian sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. Dahil pinili mong maging mabuti kahit wala nang nakakakita. Naramdaman ni Marta ang pag-init ng kanyang mga mata. Unti-unting pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Mga luhang matagal na niyang pinigilan. Pero, nanginginig niyang wika. Kung babata ako, magiging masaya ba ako? Hindi agad sumagot ang engkanto. Sa halip, tumingin ito sa kalangitan na ngayoy unti-unti nang dumidilim. Ang bato ay nagbibigay ng anyo, sabi niya. Ngunit hindi nito kayang punuin ang puso. Tahimik na napayupo si Marta. Unti-unti niyang hinigpitan ng hawak sa bato. Gamitin mo ito ng may pag-iingat, paalala ni Lirian. Dahil bawat biyaya ay may kaakibat na pagsubok. Napatingin muli si Marta sa engkanto. Magkikita pa ba tayo? Tanong niya. Ngunit bago pa man makasagot si Lirian, unti-unti na itong naglaho. Parang hamog na tinangay ng hangin. Ang liwanag ay naglaho. Ang gubat ay muling naging tahimik. At si Marta ay naiwan. Hawak ang mahiwagang bato. At ang isang desisyong maaaring magbago ng kanyang buong buhay. Dahan-dahan siyang naglakad pa uwi. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, pag-asa at pangamba.
Pagdating sa kanyang kubo, agad siyang naupo sa harap ng kanyang lumang salamin. Matagal niya itong tinitigan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapit ang bato sa kanyang mukha. Ngunit bago niya ito gamitin, napapikit siya. At sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya ang kanyang sarili. Hindi bilang isang matanda, kundi bilang isang dalaga na puno ng pangarap. Isang dalagang hindi pa nasasaktan ng panahon. Isang dalagang hindi pa natutong mawalan. Unti-unting pumatak ang kanyang luha. At sa unang pagkakataon, kinabahan siya. Hindi sa kung ano ang mangyayari, kundi sa kung ano ang maaari niyang mawala. Magdamag na hindi nakatulog si Martha. Nakaupo lamang siya sa harap ng kanyang lumang salamin. Hawak ang mahiwagang bato na tila may sariling tibok sa kanyang palad. Sa bawat sandaling lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang pag-iisip. Parang may dalawang tinig sa kanyang isipan na nagtatalo. Isang tinig ang nagsasabing gamitin na niya ito. Nakarapatan din niyang maranasan muli ang kabataan, kahit sandali lang. Ngunit may isa pang tinig, mas tahimik, ngunit mas matalim, na nagbababala. Paano kung may kapalit? Paano kung hindi na siya makabalik sa dati? Paano kung ang pagbabagong ito ay hindi pala biyaya, kundi sumpa? Ngunit, sa kabila ng lahat ng kanyang pagdududa, may isang alaala ang patuloy na bumabalik sa kanya. Ang kanyang sarili, noong siya'y dalaga pa. Malakas, maganda, puno ng pag-asa, at higit sa lahat, hindi pa nag-iisa. Mabagal niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng umaga ay sumisingit na sa pagitan ng mga siwang ng kanyang kubo. At ang malamig na hangin ay marahang humahaplos sa kanyang balat. Kung hindi ko susubukan, mahina niyang bulong, habang buhay kong pagsisisihan. Unti-unti niyang itinaas ang bato. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng desisyong kanyang haharapin. Dahan-dahan niyang idinampi ang bato sa kanyang pisngi. Sa unang sandali, walang nangyari. Ngunit, maya-maya, may init. Isang kakaibang init na unti-unting kumalat mula sa kanyang mukha patungo sa kanyang buong katawan. Hindi ito nakakapaso. Sa halip, ito'y parang yakap ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Napapikit si Martha. At sa dilim, may nakita siya. Isang alaala. Ang kanyang sarili. Tumatawa. Tumatakbo sa bukid. Walang iniintinding problema. Naririnig niya ang sariling halakhak. Malinaw. Buhay na buhay. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kasabay nito, naramdaman niya ang pagbabago. Ang kanyang balat, na dating magaspang at puno ng kulubot, ay tila unti-unting lumalambot. Ang kanyang likod na bahagyang nakayuko ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang buhok, na halos kulay pilak na, ay nagkaroon ng bahagyang itim na hibla. Napabuntong hininga siya, hindi sa sakit, kundi sa matinding damdamin. Parang may bahagi ng kanyang sarili ang unti-unting bumabalik. Ngunit kasabay nito, may bahagi rin ang tila nawawala. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang panghihina. Isang panandaliang pagkawala ng lakas na hindi niya may paliwanag. Napaatras siya at napahawak sa mesa. Huminto ang init. Muling bumalik ang katahimikan.
Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa harap niya, ang kanyang refleksyon. Napahinto ang kanyang paghinga. Hindi na ang matandang babaeng sanay niyang nakikita ang nakatitig sa kanya. Hindi pa siya ganap na bata. Ngunit hindi na rin siya ang dati. Ang kanyang mukha ay mas makinis. Ang mga kulubot ay nabawasan. Ang kanyang mga mata, na dati tila pagod na, ay ngayon ay may bahagyang liwanag. Napaatras siya. Parang hindi niya makilala ang sarili. Hindi ito maaari, bulong niya. Ngunit, nang ilapit niya ang kanyang kamay sa kanyang pisngi, ramdam niya ang pagbabago. Ito'y totoo. Unti-unting pumatak ang kanyang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon luha ng lungkot, kundi luha ng pag-asa. Lumapit siya sa salamin. Mas maingat. Mas mabagal. Tinitigan niya ang bawat detalye ng kanyang mukha na para bang natatakot siyang baka mawala ito kapag siya'y humurap. Ganito pala, mahina niyang wika. Ngunit sa gitna ng kanyang tuwa, may isang bagay ang hindi niya maipaliwanag. Isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may bahagyang bigat. Parang may kapalit na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Napahawak siya sa kanyang puso. Bakit parang hindi niya natapos ang kanyang sasabihin? Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Ang sinabi ni Lirien. Bawat biyaya ay may kaakibat na pagsubok. Unti-unti siyang napaupo. Nakatitig pa rin sa kanyang refleksyon. Mas bata, mas maganda. Ngunit hindi niya sigurado kung mas buo. Sa labas ng kanyang kubo, unti-unting sumisikat ang araw. At kasabay nito, ang simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Isang yugto na hindi lamang tungkol sa pagbabalik ng kabataan, kundi sa pagtuklas kung ano ang tunay na halaga ng kagandahan at kung hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para dito. Hindi agad lumabas ng kubo si Marta kinabukasan. Hindi dahil sa takot sa liwanag ng araw, kundi sa takot sa mga matang maaaring makapansin ng kanyang pagbabago. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang mukha ay nanatiling mas bata kaysa dati. Hindi ganap na dalaga, ngunit malayo na sa anyong kanyang kinasanayan. Hinaplos niya ang kanyang pisngi. Makinis, mainit, buhay. Ngunit sa bawat pagdampi ng kanyang daliri, may kasamang pangamba. Paano kung mapansin nila? Bulong niya. Paano kung magtanong sila? Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Hindi niya maaaring sabihin ng totoo. Sino ba ang maniniwala sa kwento ng isang matandang tinulungan ng engkanto? Ngunit hindi rin siya maaaring manatili sa loob ng kubo habang buhay. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang harapin ang mundo. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinulak ang pintuan. Sa labas, ang mundo ay tila walang nagbago. Ang hangin ay sariwa. Ang araw ay mainit. At ang baryo ay abala sa pang-araw-araw na gawain. Ngunit para kay Marta, ang lahat ay tila bago. Bawat hakbang niya ay may kasamang kaba. Bawat taong madaanan niya ay tila may kakayahang makita ang kanyang lihim. Habang naglalakad siya papunta sa maliit na tindahan sa dulo ng daan, napansin niya ang ilang kabataang nag-uusap sa gilid. Bigla silang natahimik nang siya'y mapadaan.
Napatingin sila sa kanya. Hindi tulad ng dati. Dati, si Marta ay halos hindi napapansin. Ngunit ngayon, may kakaibang tingin. Pag-uusisa, pagtataka. Bago ba siya rito? Mahina niyang narinig ang isa sa kanila. Parang hindi ko pa siya nakikita. Napahigpit ang hawak ni Marta sa kanyang damit. Gusto niyang magsalita. Gustong ipaliwanag. Ngunit pinili niyang manahimik. Mas mabilis siyang naglakad. Pagdating sa tindahan, naroon si Aling Rosa. Isang babaeng matagal na niyang kakilala. Magandang umaga. Masiglang bati nito, ngunit biglang napahinto. Napatingin ito kay Marta. Mula ulo hanggang paa. Sandali. Munti nitong wika. Pasensya na. Kilala ba kita? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ni Marta. Ito na. Ito ang kinatatakutan niya. Dahan-dahan siyang ngumiti. Isang pilit ng ngiti. Ako ito. Si Marta. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Marta? Ulit nito. Aling Marta? Tumango siya. Tahimik. Umaasang makikilala siya. Ngunit sa halip na pagkilala, mas lalong lumalim ang pagtataka sa mukha ng babae. Hindi maaari, bulong nito. Si Marta ay hindi nito natapos ang sasabihin. Ngunit alam ni Marta kung ano iyon. Matanda, mahina, at halos hindi na nakikita. May sakit ka ba? Tanong ni Aling Rosa. Tila nag-aalala. Parang iba ang itsura mo. Napayuko si Marta. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o masasaktan. Tang banda, nakita niya ang epekto ng bato. Ngunit sa kabilang banda, parang unti-unti siyang nawawala. Hindi na siya nakikilala. Hindi na siya ang Marta na kilala ng lahat. Siguro, napagod lang. Mahina niyang sagot. Hindi kumbinsido si Aling Rosa, ngunit hindi na ito nagtanong pa. Habang siya'y bumibili ng kanyang kailangan, ramdam niya ang mga tingin ng ibang tao sa paligid. May mga bulungan. May mga mata na sumusunod sa bawat galaw niya. At sa bawat sandaling lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang lungkot. Ito ba ang kapalit? Ang maging maganda, kapalit ng pagiging kilala? Paglabas niya ng tindahan, napahinto siya. Sa di kalayuan, may isang batang lalaki ang nakatitig sa kanya. Payat. Marumi ang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng pagkilala. Lola Marta? Mahina nitong tawag. Napatingin siya. At sa unang pagkakataon, mula nang magbago ang kanyang anyo, may nakakita sa kanya. Hindi bilang isang estranghero, kundi bilang siya. Lumapit ang bata. Lola, ikaw ba talaga yan? Tanong nito. May halong pagdududa ngunit may pag-asa. Napangiti si Marta. Isang ngiting hindi pilit. Oh, ahap. Sagot niya. Bakit po kayo? Parang iba. Tanong ng bata. Napatingin siya sa kanyang sarili. Pagkatapos muling tumingin sa bata. Hindi ko rin alam. Sagot niya. At iyon ang kinatatakutan ko. Natahimik ang bata. Ngunit hindi ito umatras. Sa halip, hinawakan nito ang kamay ni Marta. Isang simpleng hawak. Ngunit sapat para ipaalala sa kanya ang isang mahalagang bagay na hindi lahat ng nakakakita ay tumitingin sa panlabas.
at hindi lahat ng nakakakilala ay nakakalimot. Ngunit sa kabila nito, may isang katotohanan na unti-unti nang lumilinaw kay Mark. Ang pagbabagong kanyang tinanggap ay hindi lamang pisikal. Ito'y simula ng isang mas malalim na pagsubok. Isang pagsubok na maaaring maglayo sa kanya sa mundong dati niyang kinabibilangan. At habang papalayo siya kasama ang bata, mahigpit niyang hinawakan ang mahiwagang bato sa kanyang bulsa. Hindi na ito basta regalo. Isa na itong kapangyarihang maaaring magbigay at maaaring kumuha. Maghapon na hindi mapakali si Martha. Ang mga nangyari sa labas ng kanyang kubo ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang mga matang hindi siya makilala, ang mga bulong na puno ng pagtataka, at ang batang nag-iisang tumawag sa kanya sa pangalang matagal na niyang kinagisnan. Lola Martha. Mahina niyang inulit ang mga salitang iyon, na tila may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, mula nang gamitin niya ang bato, napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya agad naisip. Hindi lamang pala ang kanyang anyo ang nagbago, pati ang kanyang lugar sa mundo. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, hawak ang mahiwagang bato. Sa liwanag ng hapon, ito kumikislap na tila may sariling buhay. Tahimik, ngunit mapanukso. Hanggang dito na lang ba? Tanong niya sa sarili. Ganito na lang ba ako? Hindi niya may paliwanag kung bakit, ngunit may bahagi sa kanya na hindi pa kontento. O nabawasan ng kanyang mga kulubot. O bumalik ang bahagyang kinang ng kanyang mukha. Ngunit, sa loob niya, may isang tinig na nagsasabing, maaari pa, mas bata pa, mas maganda pa, mas perpekto. Napapikit si Martha. Hindi na siguro masama kung konti pa, bulong niya. Parang may kung anong bumubulong sa kanyang isipan. Hindi malinaw. Ngunit sapat upang siya'y hikayatin. Unti-unti niyang itinaas ang bato. Hindi na nanginginig ang kanyang kamay tulad ng dati. Sa halip, may kakaibang determinasyon. Isang pagnanais. Isang pagkapit sa pagkakataong matagal na niyang hinintay. Dahan-dahan niyang idinampi muli ang bato sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, mas mabilis ang reaksyon. Ang init ay agad kumalat sa kanyang buong katawan. Mas malakas, mas matindi. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit. Ngunit hindi rin ito ganap na magaan. Parang may hinahatak. Parang may kinukuha mula sa kanya. Muling nagdilim ang kanyang paningin. At sa dilim, may mga alaala na muling lumitaw. Ngunit kakaiba. Hindi tulad ng kanina na puro saya ang kanyang nakita. Ngayon, may lungkot. May mga gabing siya'y umiiyak mag-isa. May mga pagkakataong siya'y nagutom upang pakainin ng kanyang mga kapatid. May mga pangarap na kanyang isinantabi. At isa-isa, ang mga iyon ay tila unti-unting naglalaho. Hindi. Mahina niyang bulong. Gusto niyang kumapit sa mga alaala. Gusto niyang pigilan ang pagkawala ng mga iyon. Ngunit hindi niya magawa. Sa bawat pagdaloy ng init, may kasamang pagkuha. Isang kapalit na hindi niya inaasahan. Bigla siyang napaatras.
Huminto ang init. Huminto ang lahat. Muling bumalik ang katahimikan. Hingal na hingal si Marta. Parang may nawawala. Ngunit hindi niya agad matukoy kung ano. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at muling tumingin sa salamin. Sa pagkakataong ito, mas bata siya, mas makini, mas malinaw ang kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag. Halos hindi na siya makilala. Napaatras siya. Sa labas, kung may makakita sa kanya, isipin nilang isa siyang babae sa kalagitnaan ng kanyang kabataan. Isang babaeng may panibagong simula. Ngunit sa loob, may puwang. May katahimikang hindi niya maipaliwanag. May pakiramdam na may naiwan sa likod. Napahawak siya sa kanyang ulo. Parang may nakalimutan ako. Pulong niya. Sinubukan niyang balikan ang ilang alaala. Ngunit may mga bahagi na hindi na malinaw. Parang may mga pahina sa kanyang buhay na biglang nabura. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Ito na ba ang sinasabi ni Liren? Ang kapalit? Hindi sakit. Hindi kamatayan. Kundi pagkawala ng sarili. Napahigpit ang hawak niya sa bato. Tiningnan niya ito na para bang ngayon lamang niya nakitang tunay ang anyo nito. Hindi na ito mukhang simpleng regalo. Ito ay isang kapangyarihang may sariling kagustuhan. Isang kapangyarihang nagbibigay. Ngunit may kapalit na hindi agad napapansin. Unti-unting pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Anong ginawa ko? Mahina niyang wika. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisisi, may isang mapait na katotohanan. Kahit alam niya ang kapalit, hindi niya pa rin maitatanggi. Na gusto pa niya. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kayang ibigay ng bato. Gusto niyang maranasan ang pagiging ganap na bata. Ganap na maganda. Ganap na hinahangaan. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang mapanganib na pagnanais. Isang pagnanais na maaaring magdala sa kanya sa puntong hindi na niya makilala ang sarili. Sa labas ng kanyang kubo, unti-unting dumidilim ang langit. At kasabay nito, ang paglalim ng isang lihim na maaaring tuluyang magbago sa kanyang kapalaran. Nagising si Marta kinabukasan na tila may kulang. Hindi niya agad matukoy kung ano iyon, ngunit ramdam niya sa paraan ng kanyang paghinga, sa bigat ng kanyang dibdib, at sa kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang isipan. Umupo siya sa kama at dahan-dahang hinaplos ang kanyang mukha. Makinis, mas bata, mas sariwa kaysa dati. Ngunit sa halip na tuwa, isang malabong lungkot ang bumalot sa kanya. Lumapit siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang matandang si Marta. Ni hindi rin ang unti-unting pagbabagong nakita niya kahapon. Isa na siyang halos ganap na kabataang babae. Ang kanyang balat ay malinaw. Ang kanyang buhok ay mas makintab. At ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng lakas. Ngunit ang kanyang mga mata may kakaibang kalungkutan. Parang may hinahanap. Parang may nawala. Bakit parang hindi ako buo? Mahina niyang tanong sa sarili. Sinubukan niyang alalahanin ang kanyang nakaraan, ang kanyang kabataan, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kapatid. Ngunit sa bawat pagtatangka, may mga bahagi na hindi na malinaw. May mga mukha na tila malabo na.
May mga pangalan na hindi na niya maalala. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi maaari. Pinilit niyang alalahanin ng mga detalye. Isang alaala, isang pangalan, isang mukha. Ngunit sa halip na malinaw na sagot, isang pakiramdam lamang ang bumabalik. Pagmamahal. Ngunit hindi na niya alam kung kanino iyon para. Unti-unting pumatak ang kanyang luha. Sa unang pagkakataon, mula nang gamitin niya ang bato, naramdaman niya ang takot. Hindi sa pagkawala ng kanyang anyo, kundi sa pagkawala ng kanyang sarili. Bigla niyang napansin ang bato sa kanyang tabi. Tahimik itong nakahiga. Ngunit sa kanyang paningin ngayon, tila iba na ito. Mas malamig, mas mabigat. Parang may tinatagong lihim na hindi niya palubos na nauunawaan. Hindi ko na dapat ito gamitin. Mahina niyang wika. Ngunit habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, may bahagi sa kanya ang hindi sumasang-ayon. Isang bahagi na hindi pa rin kontento. Isang bahagi na patuloy na hinahanap ang perpektong anyo. Bigla siyang tumayo. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang makakita ng ibang tao. Marahil doon niya muling mararamdaman kung sino siya. Paglabas niya ng kubo, agad siyang napansin ng mga tao. Ngunit ngayon, iba na ang kanilang mga tingin. Hindi na ito simpleng pagtataka. May halong paghanga. May halong paghanga na halos may inggit. Ang ganda niya. Bagong lipat ba yan? Parang artista. Ang mga bulong ay malinaw sa kanyang pandinig. At sa bawat salitang iyon, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit ito'y nakakaakit, nakakagaan, nakakapuno ng isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila kanina'y walang laman. Ngumiti siya, hindi na pilit, hindi na kinakabahan. Sa halip, tinanggap niya ang mga tingin. Tinanggap niya ang paghanga. At sa sandaling iyon, may isang mapait na katotohanan ang unti-unting nabubuo. Habang siya'y nagiging mas maganda, mas nagiging madali para sa kanya ang kalimutan kung sino siya dati. Habang siya'y naglalakad, napansin niya ang batang lalaking tumawag sa kanya kahapon. Nakatayo ito sa gilid ng daan, nakatitig sa kanya. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi ito lumapit agad. Parang nagdadalawang isip. Kuya, mahina nitong tawag. Bagamat tila hindi sigurado. Napahinto si Martha. Kuya? Ang salitang iyon ay parang may kung anong hinila sa kanyang puso. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Lumapit ang bata, dahan-dahan. Pasensya na po, sabi nito. May hinahanap lang po akong matanda. Si Lola Martha. Parang may kumurot sa dibdib niya. Malakas. Masakit. Ngunit panandalian lamang. Agad din itong nawala. Napatingin siya sa bata. May kung anong pamilyar. Ngunit hindi niya matukoy kung ano mo. Hindi ko siya kilala, sagot niya. Diretso. Walang pag-aalinlangan. Parang hindi siya nagsisinungaling. Parang totoo. Napayuko ang bata. Ganun po ba? Mahina nitong tugon. At sa simpleng sandaling iyon, may isang bagay ang tuluyang nawala. Isang koneksyon. Isang pagkilala. Isang bahagi ng puso ni Martha na hindi na niya mababawi. Habang siya'y naglalakad palayo, hindi niya napansin
Ang luhang pumatak mula sa mata ng bata at hindi rin niya naramdaman ang sariling luha na tahimik na tumulo sa kanyang pisngi. Dahil sa puntong iyon, hindi na niya alam kung bakit siya nalulungkot. Sa kanyang bulsa, ang mahiwagang bato ay tahimik na kumikislap, parang nasisiyahan. Parang unti-unting tinutupad ang layunin nito. At si Martha ay unti-unti nang nawawala, hindi sa paningin ng iba, kundi sa kanyang sariling pagkatao. Lumipas ang mga araw na parang panaginip para kay Martha o kung sino man ang babaeng iyon ngayon. Ang mundo ay tila naging mas maliwanag, mas magaan at mas bukas sa kanya. Sa bawat paglabas niya, mas marami ang napapatingin, mas marami ang napapangiti, at mas marami ang nagtatangkang lumapit. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang katahimikan na hindi niya maipaliwanag. Isang puwang na hindi napupunan ng kahit anong papuri. Isang tanong na patuloy na bumabalik. Sino ba ako? Isang umaga, nagising siya na tila walang kahit anong bakas ng kahapon. Wala siyang maalalang pangalan. Wala siyang maalalang pamilya. Wala siyang maalalang buhay bago ang kanyang kasalukuyang anyo. Napaupo siya sa kama. Mabilis ang paghinga. Ako! Sino ako? Nanginginig niyang tanong. Tumingin siya sa paligid. Ang kubo, ang lumang mesa, ang kupas na kurtina. Lahat ay tila pamilyar. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Lumapit siya sa salamin. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya ay napakaganda. Bata, maliwanag ang mga mata. Halos walang bakas ng pagod o sakit. Ngunit sa likod ng kagandahang iyon, may isang bagay na kulang. Walang kasaysayan. Walang alaala. Walang pinanggalingan. Bakit ako nandito? Bulong niya. Ngunit walang sumagot. Tahimik ang mundo. Tahimik ang kanyang isipan. At sa katahimikang iyon, may isang bagay na unti-unting pumalit. Takot. Hindi takot sa iba, kundi takot sa sarili niyang kawalan. Bigla niyang napansin ang isang maliit na bagay sa mesa. Ang bato. Tahimik itong nakahiga. Ngunit sa kanyang paningin ngayon, tila ito lamang ang bagay na may kahulugan. Lumapit siya, dahan-dahan, at nang hawakan niya ito, may kung anong sumiklab sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang koneksyon. Parang ito lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa isang bagay na hindi niya maalala. Sa'yo ba ako nanggaling? Tanong niya sa bato. Walang sagot. Ngunit sa kanyang isip, tila may bulong. Mahina, mapanukso, hindi malinaw. Ngunit sapat upang maramdaman niya ang isang pagnanais. Isang pagnanais na hawakan ito. Gamitin ito. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ramdam niya na mahalaga ito. Mahalaga para sa kanya. Lumabas siya ng kubo. Ang mga tao ay muli siyang napansin. Ngunit ngayon, mas matindi ang kanilang reaksyon. Hindi na lamang paghanga. May halong paghanga na tila may pagnanasa. May mga lalaking napapahinto. May mga babaeng napapatingin ng may halong inggit. Ang ganda niya. Saan kaya siya nanggaling? Parang hindi taga rito. Ngunit para sa kanya, ang mga salitang iyon ay walang laman. Hindi niya kilala ang sarili.
Kaya paano niya tatanggapin ang pagkilala ng iba? Habang siya'y naglalakad, muli niyang nakita ang batang lalaki. Nakatayo ito sa gilid ng daan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito lumapit. Hindi ito nagsalita. Nakatitig lamang ito sa kanya na para bang may hinahanap na hindi na nito makita. Napahinto ang babae. May kung anong humila sa kanya. Isang pakiramdam na halos hindi na niya makilala. "May kailangan ka ba?" tanong niya. Mahina, magalang, ngunit walang emosyon. Tumingin ang bata sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "Wala po," sagot nito. "Akala ko lang may kilala ko po na ako. Nakamukha niyo." Sandaling natahimik ang babae. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya alam kung bakit. "Pasensya na," sagot niya, at naglakad na siya palayo. Hindi niya alam na sa bawat hakbang niya, mas lalo niyang iniiwan ang kanyang tunay na sarili. Sa kanyang bulsa, ang mahiwagang bato ay muling kumikislap. Mas maliwanag, mas buhay. Parang lumalakas. Parang lumalalim ang kapangyarihan nito habang siya'y unti-unting nawawala. At sa puntong iyon, hindi na lamang alaala ang kinukuha ng bato, kundi ang mismong pagkatao ni Marta. Sa gabi, habang siya'y nakahiga sa kanyang kama, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito payapa. Ito'y mabigat, nakakabingi, parang may kulang na hindi niya matukoy. Napahawak siya sa kanyang dibdib. "Bakit parang may hinahanap ako?" bulong niya. Ngunit wala siyang maalala kung ano iyon. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. At sa dilim, may isang imahe ang sumulpot. Isang matandang babae, nakangiti. Puno ng pagod ngunit may init sa mga mata. Saglit lamang, at agad itong nawala. Napamulat siya. Mabilis ang tibok ng puso. "Sino yon?" Ngunit walang sagot. Dahil sa puntong iyon, si Marta ay hindi na lamang naliligaw. Si Marta ay halos hindi na umiiral. Ang gabi ay tahimik, ngunit hindi payapa. Habang nakahiga ang babaeng dating si Marta, ramdam niya ang isang kakaibang paggalaw sa hangin. Parang may presensyang unti-unting lumalapit, hindi nakikita ngunit malinaw na nararamdaman. Napamulat siya, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na may tumatawag. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kubo. Ang buwan ay maliwanag, nakasabit sa kalangitan na tila isang mata na nagmamasid sa lahat. At sa ilalim ng liwanag nito ay may isang anyong nakatayo sa di kalayuan. Isang nilalang na kumikinang, isang presensyang pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung bakit. "Ano? Sino ka?" tanong niya. "May halong ka ba?" Dahan-dahang lumapit ang nilalang. Habang papalapit ito, unti-unting lumilinaw ang anyo. Mahabang buhok na tila hinahaplos ng hangin. Balat na parang may sariling liwanag. Mga mata na malalim at puno ng hiwaga. Ilirian. Ngunit sa mata ng babae, isa lamang itong estranghero. "Hindi mo na ako kilala." Malungkot na wika ng engkanto. Napakunot ang noo ng babae. "Dapat pa kitang kilala?" Ang simpleng tanong na iyon ay tila sumugat sa katahimikan ng gabi. Sandaling napapikit si Lyrian.
na para bang tinatanggap ang isang katotohanang matagal na nitong alam, ngunit umaasang hindi mangyayari. Hindi mo na maalala, mahina nitong sabi. Lumapit pa ito. Hindi agresibo, hindi nakakatakot, kundi parang isang alaala na pilit bumabalik. Ang bato, wika nito, habang tumitingin sa kanyang kamay, ginamit mo ng higit sa dapat. Agad na napahawak ang babae sa kanyang bulsa. Ang mahiwagang bato ay naroon. Malamig. Ngunit tila may sariling pulso. Sa akin ito, sagot niya. Bahagyang matigas ang tono. Hindi mo ito pag-aari, tugon ni Lirian. Ipinahiram lamang ito sa iyo bilang pasasalamat. Kung ganoon, bakit ko nararamdaman na ito lang ang sa akin? Tanong niya. Tahimik si Lirian. Dahan-dahan itong lumapit hanggang sa sila'y magkaharap na. Dahil iyon na lamang ang natira sa'yo, sagot nito. Napaatras ang babae, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Ang bawat paggamit ng bato, paliwanag ni Lirian, ay hindi lamang nagbabalik ng iyong kabataan. Kinukuha nito ang iyong alaala, ang iyong pagkatao, ang iyong pinanggalingan. Biglang bumigat ang hangin. Napailing ang babae. Hindi totoo yan, mabilis niyang sagot. Kung totoo yan, bakit ako nandito? Bakit ako buhay? Bakit ako pa rin? Hindi ka na ikaw, mahinang sagot ni Lirian. At sa unang pagkakataon, may bahagyang galit na sumiklab sa kanyang dibdib. Kung hindi ako, kung sino man ang sinasabi mong iyon, nasaan siya? Tanong niya. Tahimik ang engkanto. Ngunit sa katahimikang iyon, may sagot. Isang sagot na hindi kailangang sabihin. Siya ay nawawala na, bulong ni Lirian. Napahawak ang babae sa kanyang ulo. Biglang may mga imahe na sumulpot. Isang kubo, isang matandang babae, isang batang lalaki na tumatawag ng lola, isang gabi sa gubat, isang sugatang nilalang. Napaatras siya. Napahinga ng mabilis. Ano yun? Bulong niya. Lumapit si Lirian. Mga alaala mo, sagot nito. Mga piraso ng buhay na unti-unting nawawala. Napailing siya. Ayaw niyang tanggapin. Ayaw niyang maniwala. Kung ganoon, bakit ko pa ito hawak? Tanong niya, habang inilalabas ang bato. Sa liwanag ng buwan, mas malinaw itong kumikislap. Mas maganda. Mas nakakaakit. Parang sinasabi sa kanya, huwag kang bumitaw. Dahil bahagi mo na ito, sagot ni Lirian. Habang ginagamit mo ito, mas lalo kang kumakapit dito at mas lalo ka nitong kinukuha. Tahimik ang babae. Tinitigan niya ang bato. Pagkatapos, tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay. Makinis, bata, walang bakas ng hirap. Kung ibabalik ko ito, mahina niyang tanong, may ibabalik ba ang alaala ko? Hindi agad sumagot si Lirian. At ang katahimikang iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Hindi lahat, sagot nito sa huli. May mga bagay na kapag nawala, hindi naganap na may babalik. Unti-unting pumatak ang luha mula sa mata ng babae. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Ngunit ramdam niya ang sakit. Malalim. Hindi may paliwanag. Kung ganoon, ano ang natitira sa akin? Tanong niya. Lumapit si Lirian at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Ang iyong puso,
sagot nito. Ang kakayahang pumili kung sino ka. Kahit hindi mo na maalala kung sino ka dati. Tahimik ang gabi. Ngunit sa sandaling iyon, may isang desisyon na kailangang gawin. Ang ipagpatuloy ang kagandahang dala ng bato o harapin ang katotohanang maaaring hindi na niya ganap na mabawi ang sarili niyang pagkatao. Sa kanyang kamay, ang bato ay patuloy na kumikislap, parang hinihintay ang kanyang pasya. At sa kanyang puso, may isang bagay na muling gumalaw. Mahina, ngunit totoo. Isang bahagi ng kanyang sarili na pilit bumabalik mula sa dilim. Hindi agad nakapagsalita ang babaeng dating si Martha. Nakatayo lamang siya sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, hawak ang mahiwagang bato, ang tanging bagay na tila may kahulugan sa kanya, ngunit siya ring dahilan ng kanyang unti-unting pagkawala. Sa kabilang banda, naroon si Lyrian, tahimik, naghihintay, hindi nagpupumilit. Dahil alam nitong ang desisyong ito ay hindi maaaring pilitin. Ito'y kailangang manggaling sa puso. Kung ako'y magpapatuloy, mahina niyang wika, mananatili akong ganito? Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay. Makinis, bata, tila walang bahid ng hirap. Oo, sagot ni Lyrian. Ngunit kapalit ang tuluyang pagkawala ng iyong pagkatao. Napapikit siya at sa dilim, muling bumalik ang mga pira-pirasong alaala. Isang kubo na payak, ngunit puno ng init. Mga kamay na sanay sa pag-aaruga. Isang batang lalaki na may matang puno ng pagtitiwala. Lola, ang tinig na iyon ay mahina, ngunit sapat upang kumurot sa kanyang puso. Napahigpit ang hawak niya sa bato. Kung ibabalik ko ito, muli niyang tanong. Nanginginig ang boses. Ano ang mangyayari sa akin? Dahan-dahang lumapit si Lyrian. Maaaring bumalik ang ilan sa iyong alaala, sagot nito. Maaaring bumalik ang iyong dating anyo. Ngunit may mga bahagi ng iyong buhay na hindi mo na muling mararanasan dahil pinili mong ipagpalit ang mga iyon. Tahimik, mabigat, hindi makatarungan. Ngunit totoo, unti-unting pumatak ang kanyang luha. Hindi ko na maalala kung sino ako, bulong niya. Pero bakit parang may nawawala pa rin? Lumapit si Lyrian at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Dahil ang puso mo ay naaalala ang hindi na kayang tandaan ng isipan. Sa sandaling iyon, may kung anong nagbago, hindi malinaw, hindi buo, ngunit sapat upang maramdam niya ang isang katotohanan. Na may isang taong minahal niya, na may isang buhay na kanyang pinaghirapan, na may isang sarili siyang iniwan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Masakit. Ngunit, sakit na iyon. May katotohanan. Muling tumingin siya sa bato. Ito ang nagbigay sa kanya ng kagandahan. Ang pansamantalang kaligayahan. Ang pagkakataong maranasan muli ang kabataan. Ngunit ito rin ang unti-unting kumuha ng lahat sa kanya. Ano ang silbi ng kagandahan? Mahina niyang tanong. Kung wala akong maalala kung bakit ako nabuhay. Tahimik ang gabi. Ngunit sa tanong na iyon, may sagot na unti-unting lumilinaw sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang itinaas ang bato. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa bigat ng kanyang pipiliin. Kung ibabalik ko ito, sabi niya, habang nakatingin kay Lyrian,
Hindi ko na ba muling mararanasan ng ganitong anyo? Hindi na sa parehong paraan, sagot ng engkanto. Ngunit maaari mong matutunang mahalin ang iyong sarili. Kahit wala ito. Napapikit siya. Isang malalim na hinga. At sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kagandahang matagal niyang hinangad. Ang anyong halos hindi na niya makilala. Unti-unting pumatak ang kanyang luha. Patawad. Bulong niya. Hindi malinaw kung kanino. Sa sarili, na nakaraan, o sa mga alaalang kanyang pinakawalan. At sa sandaling iyon, binitiwan niya ang bato. Hindi basta ibinagsak, kundi marahang inilapag sa lupa sa pagitan nila ni Lyrian. Sa sandaling umalis ito sa kanyang kamay. Parang may kung anong bumitaw sa kanyang dibdib. Isang bigat, isang pagkapit, isang kapangyarihang matagal nang kumakapit sa kanya. Biglang nagbago ang hangin. Ang liwanag ng buwan ay tila lumakas. Ang paligid ay tila huminga. At si Martha ay napaluhod. Napahawak sa kanyang ulo. Ah! Hindi ito sakit ng katawan, kundi sakit ng pagbabalik. Mga ala-alam, pira-piraso, biglang nagsisiksikan sa kanyang isipan. Ngunit hindi buo, hindi malinaw. May mga bahagi na nawawala. May mga mukha na hindi na niya maalala. Ngunit may isang pakiramdam na bumabalik. Pagmamahal, sakripisyo, at isang katahimikan na may kabuluhan. Unti-unti siyang huminga ng malalim. At nang siya'y magmulat ng mata, hindi na siya ang babaeng ganap na bata. Ngunit hindi na rin siya ang dating matandang puno ng pagod. Siya ay isang bagong anyo ng kanyang sarili. Isang anyong may bakas ng kabataan at katandaan. Ngunit higit sa lahat, may bakas ng katotohanan. Tumingin siya kay Lyrian. Hindi ko na maalala ang lahat, mahina niyang sabi. Ngunit pakiramdam ko, tama ang ginawa ko. Umiti ang engkanto. Isang ngiting may lungkot, ngunit may paggalang. Iyon ang tunay na kapangyarihan, sagot nito. Hindi ang baguhin ang iyong anyo, kundi ang piliin kung sino ka kahit mahirap. Napatingin si Martha sa bato. Tahimik na itong nakahiga. Wala nang kislap, wala nang tukso. Parang isa na lamang itong ordinaryong bagay. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi iyon basta bato. Isa itong paalala ng kanyang kahinaan, ng kanyang pagnanais, at ng kanyang lakas. Ang gabi ay unti-unting naglaho, at kasabay nito, ang isang yugto ng kanyang buhay. Ngunit, ang tunay na tanong, ano ang naghihintay sa kanya sa bagong umaga? Sumikat ang araw na tila may bagong pangako. Ang ginintuang liwanag nito ay marahang sumilip sa loob ng kubo ni Martha. Hinahaplos ang bawat sulok na minsang naging saksi sa kanyang pag-iisa, sa kanyang pagnanais, at sa kanyang pagbabagong hindi niya kailanman inakala. Dahan-dahan siyang nagising. Hindi tulad ng mga nagdaang araw, wala na ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Wala na ang kakaibang pagkasabik o pagnanais na muling gamitin ang bato. Sa halip, may katahimikan. Isang katahimikang hindi nakakatakot, kundi nagbibigay linaw. Umupo siya at marahang hinaplos ang kanyang mukha. Naroon pa rin ang pagbabago. Hindi na siya ganap na matanda. Ngunit hindi na rin siya ang halos perpektong anyo
na minsang naging sanhi ng kanyang pagkalito. Ang kanyang mukha ay may bahagyang kinis, ngunit may bakas pa rin ng panahon. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang maliwanag, kundi malalim, puno ng karanasang hindi man buo sa alaala ay buhay sa kanyang damdamin. Lumapit siya sa salamin at sa pagkakataong ito, hindi siya napaatras, hindi siya natakot, hindi siya nagtaka. Tinitigan niya ang sarili. Matagal, tahimik. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, ngumiti siya. Hindi dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kanyang pagtanggap. Ganito pala, mahina niyang wika. Ganito ang maging totoo. Lumabas siya ng kubo. Ang hangin ay sariwa. Ang mundo ay pareho pa rin. Ngunit para kay Martha, iba na ang lahat. Habang naglalakad siya sa daan, muli siyang napansin ng mga tao. Ngunit ngayon, iba na ang kanilang tingin. Hindi na ito puno ng pagtataka o paghanga. May halong pagkalito, ngunit may kasamang pagkilala. Parang, si Martha? Bulong ng isa. Hindi, pero kahawig niya. Mas bata. Pero siya nga, unti-unti siyang nilapitan ni Aling Rosa. Tinitigan siya nito ng mabuti. Martha? Maingat nitong tanong. Sandaling natahimik si Martha. At pagkatapos, tumango siya. Oo, sagot niya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Ngunit sa simpleng sagot na iyon, may sapat na katotohanan. Napahinga ng malalim si Aling Rosa. Akala ko, nawala ka na, sabi nito. Parang bigla kang nag-iba. Ngumiti si Martha. Medyo nawala nga ako, sagot niya. Pero, bumalik din. Hindi man lubos na naintindihan ni Aling Rosa ang kanyang sinabi. Ramdam nito ang bigat at katotohanan sa likod ng mga salita. At iyon ay sapat na. Habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, nakita niya ang batang lalaki. Nakatayo sa parehong lugar. Tahimik. Naghihintay. Napahinto siya. May kaba. May pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit. Kumusta ka? Tanong niya. Tumingin ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ngunit may munting liwanag. Lola? Mahina nitong tawag. At sa sandaling iyon, may kung anong gumaan sa dibdib ni Martha. Hindi malinaw. Hindi buo. Ngunit sapat. Oo, sagot niya. May ngiting puno ng init. Lola mo. Tumakbo ang bata at niyakap siya. Mahigpit. Totoo. At sa yakap na iyon, may mga alaalang hindi na niya maalala ang detalye, ngunit ramdam niya ang kahulugan. Pagmamahal. Pag-aaruga. Pagiging tahanan. Napapikit si Martha habang yakap ang bata. Unti-unting pumatak ang kanyang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon lungkot, kundi pasasalamat. Sa pagkakataong muling makaramdam, muling makilala, kahit hindi buo. Sa di kalayuan, nakatayo si Lirien, tahimik na nagmamasid. Hindi na ito lumapit. Hindi na ito nagsalita. Dahil alam nitong tapos na ang kanyang bahagi. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, marahan itong ngumiti. Isang ngiting puno ng paggalang. Dahil ang babaeng kanyang nakilala ay hindi na lamang isang taong naghahanap ng kagandahan, kundi isang taong natutong makita ang tunay na halaga nito. Lumipas ang mga araw.
Unti-unting bumalik sa dating ritmo ang buhay ni Marta. Hindi na niya hinanap ang mahiwagang bato. Hindi na niya hiniling ang perpektong anyo. Sa halip, pinili niyang yakapin ang bawat araw. Bilang siya, hindi perpekto, hindi ganap, ngunit totoo. May mga alaala pa ring hindi niya maibalik. May mga pangalan na hindi niya maalala. Ngunit sa bawat ngiti, sa bawat ugnayan, sa bawat aruga, muling nabubuo ang kanyang pagkatao. Hindi mula sa nakaraan, kundi mula sa kasalukuyan. At doon niya natutunan ang pinakamahalagang aral. Na ang kagandahan ay hindi nasusukat sa kinis ng balat, kundi sa lalim ng puso. Na ang kabataan ay hindi lamang nasa anyo, kundi nasa kakayahang magmahal, magpatawad, at magsimulang muli. At na ang tunay na hiwaga ay hindi ang pagbabago ng itsura, kundi ang pagbabalik sa sarili. Sa isang tahimik na hapon, habang nakaupo si Marta sa harap ng kanyang kubo, muling sumilip ang hangin na may dalang kakaibang pakiramdam. Hindi niya nakita si Lirian. Ngunit naramdaman niya ito, at sa kanyang puso, may isang tahimik na pasasalamat. Dahil minsan, sa kanyang buhay, siya ay binigyan ng kapangyarihang baguhin ang sarili. Ngunit pinili niyang maging totoo